Okay, good morning class. Since run out and affected po yung ating internet sa mga cellphone, So, I've decided na mag-conduct na lang po ng recorded uh, lecture or discussion po ng ating remaining topics. And I hope tama yung aking yung aking maidi-discuss na topic since wala namang sumasagot sa inyo kung saan eksakto natapos yung ating discussion. Okay, siguro ulitin ko na lang So, I think dito tayo natapos sa types of camera, Yan. Ulitin na lang natin, Sa types of camera, saan na naka-record. Okay. Yan. So, we have compact digital cameras, based on the definition, compact digital cameras literally allow anyone to capture beautiful image by simply pointing the camera at the subject and clicking the shutter, also known as point and shoot camera. We already discussed what is point and shoot camera in our previous discussion. Ito yung mga kumbaga pangmasa na types of camera. Wala naman masyadong settings na ginagawa yung photographer. Gagawin nyo na lang is itutok yung camera doon subject niya, and then pindutin yung shutter button, and then meron na siyang photograph, and then hindi ito masyadong ginagamit sa forensic photography, especially in forensic photography, kasi meron siyang errors, yung halimbawa yung parallax errors, so hindi siya masyadong ginagamit in terms of forensic photography, and also digital kasi siya, sabi ko nga, ang ginagamit po sa forensic photography kasi ang purpose ng forensic photography is for court presentation, or for court proceedings. Okay, so ito yung halimbawa ng digital or point and shoot camera, and also as you can observe, naka-fix din yung lens niya, hindi siya yung pwedeng palitan ng mga other types of lenses such as telephoto lens, macro lens, etc. Okay, so usually ginagamit lang siya sa mga group picture, sa mga special occasions, yan. Pero hindi siya ginagamit in terms of professional photography. Okay, so we have also digital single lens reflex cameras. Ito pwede siyang gamitin or ginagamit talaga siya ng law enforcers natin, especially in police work, such as mugshot, when they are conducting surveillance activity. Mas okay yung digital camera na gamitin in terms of police works, kasi unlimited shot. Kasi nga digital, you need not to replace the film from time to time, hanggat meron siyang battery, hanggat merong memory, hindi pa siya memory full, you can have your only shots, and also replaceable din yung lens, in conducting surveillance activity. You have to use a telephoto lens, to capture a far distant subject, So we have also mirrorless cameras, so ito yung latest in professional cameras. They are basically compact digital single lens reflex cameras, without internal mirrors that reflect lights onto sensor, So what is interesting about mirrorless camera is that they are now capable of capturing incredible high resolution image with even faster shutter speed and record ultra HD videos that only most expensive higher DSLR can produce. So ito medyo mas upgraded lang naman siya compare sa DSLR camera,
So we have action cameras. So hindi ko na masyadong i-broaden yung discussion natin sa cameras kasi yung mga nandito na types of cameras are actually few. Marami pang types of cameras na available sa market. Gusto ko lang ipakita sa inyo that there are many types of cameras. So, nagbigay lang ako ng mga ilan na halimbawa ng cameras. And of course, there different functions. So, we have action cameras. Nowadays, ginagamit ito ng mga vlogger natin. Especially yung mga moto vlogger. Minsan, ina-attach sa helmet, sa motor, using yung monopod. Ang action cameras, ito po ay medyo maliit, kaya lang siya sa palad ng kamay. And also, water resistant siya. Water resistant. Okay? Ginagamit siya sa mga or tinatawag siyang action camera kasi ginagamit nga siya sa mga activity na medyo magalaw, medyo magalaw such as sa pagmumotor, yung sa pagbablog, So, meron siyang high resolution output. Okay? So, 360 cameras, usually sa mga drone, sa mga CCTV camera that has a 360 features, parang may pagka-panoramic effects yung kuha niya yung buong 360, palibot. And above all, they take the most realistic pictures and videos with stunning panoramic views that can truly immerse yourself in virtual reality styles. Ito din yung ginagamit sa outer space. Kaya sabi ng mga flat earthers, yung mga naniniwala that the earth is flat, kaya lang daw nagmukhang bilog yung earth, it is because of the effects of these 360 cameras. 360 cameras. Okay? Kasi nagkakaroon ng yung tinatawag natin na distortion. Pag 360, although wide yung coverage ng yung angle na nakukuha ng 360 cameras, there is a distortion that happens. Pwedeng yung pincushion distortion or barrel distortion. Gaya ng mga salamin sa 7-Eleven, kung mapapansin niyo once na tinignan niyo yung image niyo doon sa salamin sa 7-Eleven, medyo distorted yung image niyo, nabe-bend yung image niyo, may pagka barrel distorted yung image niyo doon, So, film cameras, film cameras may seem outdated in our digital world, but they are by no means obsolete. Kasi nga po, ito yung these types of camera, yung film camera or film-based camera, ito po yung pinaka acceptable photographic evidence during court proceedings. Bakit? Kasi hindi siya prone sa alteration. There is no way that you can edit the photograph captured by film-based camera. So, kasi manual or through chemical process yung way of developing the image captured by film-based camera. Unlike sa digital camera na gumagamit sila ng computer and printer. And once na yan ay ginamitan ng computer, so madali na lang siyang ma-edit. That is why yung DSLR camera or yung photograph captured by DSLR camera ay hindi po tinatanggap sa korte. Only photograph captured by film-based camera yung tinatanggap po sa korte as evidence. Okay? So we have also camera lenses. A lens is a glass, plastic, or crystal optical elements molded into curved shape that can bend and focus rays of
light. It is responsible for focusing the rays of lights coming from the subject. Ano, if you already um, use ano i magnifying glass, ano, kung nakapagkawat na ka ng magnifying glass sa high school, ano, or sa elementary, ano, mai-imagine nindo kung paano gumagana ang lens sa sarong camera, ano. As you can observe yung sunlight na dumadaan sa magnifying glass, ano, once na in-adjust mo yung position ng magnifying glass, yung focus ng sunlight na tumatagos doon sa magnifying glass ay nag-iiba-iba din yung angle. Pwedeng maging narrow or pwedeng maging wide yung focus ng light that pass through the magnifying glass. Ganon din ang nangyayari sa lens ng camera. Ano? Yung lens kasi siya yung um, responsible for focusing the rays of light coming from the subject. Ano? Pumapasok yung light rays doon sa lens papunta doon sa film or sa sensitized materials inside the camera once na nakabukas yung shutter. Ano? So again, the lens is pwede siyang glass, pwedeng plastic or crystal, ano, or any element that that the light can pass ano through the camera, ano. And we have two features or two simple lens, ano, or two kinds of lens. We have convex and concave lens, ano. Ipakita ko lang sa inyo para at least meron kayong idea, ano. Ito, buksan ko lang yung isa kong slides, ano. So when we say convex, ano, tinatawag positive lens. Ano po, pag sinabing positive lens, ano yung iba kasi magkaiba kasi yung nagiging bending of light ng dalawa. Ano, pag sinabing lens or positive lens, it converge the light rays. Pag sinabing converge, pinagtatagpo niya into one specific area or location yung light rays, ano. Pakita ko lang sa inyo. Loading. Wait. Sana ba yun? Nawala. Eto. So, ganito yung itsura po ng lens ng camera. Ano? Yan. So, pag sinabing convex lens, ito po yan. Ganito siya. It is actually thicker from the center. Ano, yung shape niya, mas makapal or mas malaki yung gitna kumpara doon sa gilid or sa tip. Ano? It converge the light rays. Nawala. As you can see, ano, pinagtatagpo niya yung light rays into one specific, nabiko, location. Ano? Ayan, sorry. Ang hirap magsulat using mouse. So, ang tawag natin dito, na to kung saan nagtatagpo yung mga light rays ay focal point. Ano? Focal point. Okay? So, ito naman, yung isang uri ng lens is, ang tawag natin ay concave lens. Ano? Parang yung pumasok ka sa kuweba, kaya nga concave, kuweba. Ano? Yung opening medyo malaki, habang pumapasok ka, pakipot yung daanan, then paglabas mo, medyo okay na, maluwag na yung daan. So, opposite siya ng convex lens. Kung yung convex lens ay it converge light rays, yung concave lens naman, it diverge light rays. Pinaghihiwalay niya yung light rays na pumapasok sa kanya. Ano? So, ganyan po yung itsura ng convex lens and concave lens. So, balik po tayo doon sa slides na ginagamit natin. Ano? Okay. Ayaw na. Ayan, okay. So, we have a standard camera lens. Ano? Pag sinabing ang hirap nitong ituro sa online, ano?
So, again, pag sinabing standard lens, it has a focal point. It has a focal point roughly equivalent to the diagonal of the light sensitive image recording, or yan po yung film, ano? Yan po yung film, ano? I will try to explain it kahit online hindi tayo makapag-drawing. Maganda sana merong board para makapag-drawing tayo, no? Ano po yan, sir? Standard normal lens, no? So, meron kasi tayong iba't ibang uri ng lenses. Ano, depende sa paggagamitan natin. Ano, halimbawa, yung normal lens, ang cover po ng lens na yan, kung ano yung nakikita ng mata ng tao, ganyan din yung kuha niya. Hindi siya pwede sa medyo sobrang layo, hindi din siya pwede sa sobrang lapit na subject. Bakit? Kung sobrang lapit, halimbawa, kung maliit yung subject mo, and then normal lens yung gamit mo, and gusto mong makunan ng medyo sharp na image, yung subject mo, hindi siya masyadong ganun ka-sharp kung i-zoom mo. Kasi nga, ang lens niya is hindi siya para sa malapitan na subject kumpara doon sa mga macro lens, 'di ba? Yung macro lens, kahit yung langgam, sabi ko nga, yung langgam, kahit kaya siyang makunan ng very sharp na image yung langgam using macro lens na hindi po kaya ng normal lens. Okay? So, bago natin i-explain, para malang maintindihan nyo, sinusukat or paano ba natin masasabi na yung mga lens na yan ay normal lens, wide lens, and telephoto lens? Ano yung basihan, sir? Ang basis po natin is yung focal length. Ano yan, sir? Focal length na yan, sir. Tandaan nyo yung word na focal length, Focal length, okay. So, pakita ko sa inyo para lang at least maintindihan nyo every time na mababanggit natin yung mga terminologies po na yan, explain ko sa inyo. Ito. Ayan. So, bear with me po para maintindihan niyo ang explanation duman sa mga focal ay mga lenses, types of lenses. So ito yung convex lens, Convex lens kasi yung itsura, tingnan niyo, makapal yung gitna. And also kaya convex lens kasi it converges the light rays into one specific area or location inside the camera. Ang tawag natin dito kung saan nagtatagpo yung mga light rays is focal point, Isulat nyo na lang, nag-jot down note kayo. Focal point. And then, we have to measure, We have to measure the distance from focal point to the sensitized material, which is film or CCD kapag sa digital camera. Ito, yung measurement na yan, from focal point to the sensitized materials is focal length. Focal length po, tandaan yan. So, ito yung magiging basis natin palagi. Kasi iba't ibang uri or different types of lenses, they also have a different focal length. Halimbawa, pag normal lens, paano ta, sir, masasabi na normal lens? Ito po yung basis natin. If we are using film-based camera, yung common na film-based camera, they uses 35 mm film. 35 mm na film. Okay? Remember, Ngayon, ang baseline natin is yung film frame. So, ilan yung sukat, sir, ng film frame? Kung yung film is 35 mm, so the film frame, kung saan dyan po inilalagay yung film ng camera, approximately they have a measurement of 43 millimeter, approximate, approximate. Okay? So ito yung basis natin. Kung yung measurement or yung focal length ng lens, yung focal length ng lens is equivalent to the
film frame of the camera, ang tawag natin dyan ay normal lens. Ano? Equivalent to the diagonal. Ano? To the diagonal of the film frame. Halimbawa, ito yung film frame. Ayan. Ang sukat niyan ay 43 millimeter diagonal. Pag sinabing diagonal, ito yung slide diagonal na sukat. Yan po yung sinusukat na 43 millimeter diagonal of the sensitized materials. So, meaning to say, kapag yung camera, kapag yung lens ng camera ay merong sukat na shorter, sa 43 millimeter, ang tawag natin dyan ay wide angle lens. Hindi na siya normal lens. Kasi yung normal lens, equivalent or at least malapit dito sa 43 mm. Kapag sobrang baba sa 43 mm, that is wide angle lens. Kapag naman sobrang mataas, sa film frame na 43 mm, that is telephoto lens. Pinaunahan ko na yung discussion. Ito po 'yun. Basta alam niyo na, wait lang. Continue natin yung discussion ng nito. Wait. Keep. Okay na? So, again, focal point, the measurement of focal point papunta sa sensitized materials is focal length. Ito, ang tawag natin dito ay ito. Kung ano yung angle, kung saan kayang kunan ng lens ng camera yung subject na sharp yung image ng subject, ang tawag natin diyan ay depth of field. Again, yung nangyayari outside the camera, yung mechanism that happens outside the camera, kung saan kung hanggang saan ang kayang kunan ng camera na sharp. Halimbawa, yung yung tao na to, kaya ng camera na makunan ito ng sharp yung image. Pero yung background ng subject na ito, yung tao, blurred na siya. Yung likod. Halimbawa, merong puno dito sa likod, and then nung pag-capture ng image, medyo blurred na yung puno. So the depth of field is up to the subject only, which is the person. Hanggang dyan lang yung tinatawag natin na depth of field. Dito, since hindi na siya abot ng depth of field, medyo blurred na yung image na to. Magiging blurred na yan. Okay? So, sana naintindihan. Ito naman, yung opposite, yung reflection, or the image that formed inside the camera, ang tawag natin dito ay depth of focus. Kung ano yung nangyayari inside the camera, ang tawag natin dyan ay depth of focus. Dito, depth of field, nangyayari siya outside the camera, kung hanggang saan lang yung kayang makunan na sharp image. Depth of field. Okay? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa... Okay. Yan. Okay. So, hopefully naintindihan na yung standard or normal lens. Yung focal length, lagi niyong tatandaan, yung focal length. Kapag equal, that is normal lens. Kapag medyo shorter than the focal frame, which is 43 millimeter, that is wide angle lens. Ito. Ayan. A wide angle lens has a focal length shorter than the diagonal of the film frame. Ilan yung measurement ng film frame? Approximately 43 millimeter. Kung yung measurement or yung focal length ng lens na yan is shorter than the diagonal of the film frame, which is 43 millimeter, that is considered as wide angle lens. Okay? So, ginagamit siya sa mga malapitan na or sa mga maramihan na subject, mga group picture. Kung mapapansin nindo, if we are using a normal lens, tapos medyo marami yung subject mo, group picture siya, and then yung
sometimes when we are using a normal lens, di na kayang di na kayang makuha ng picture or ng photograph yung lahat ng subject kung normal lens yung gamit natin. Yung ginagawa ng photographer, pinapa-adjust natin yung nasa gilid, pinapapunta natin sa ibang pwesto. Ano? But if we are using wide angle lens, kahit sobrang dami ng subject, group picture, sobrang dami ng tao, kayang-kaya. Kasi pang malapitan siya and then talagang ang function niya is para makunan yung maramihan na subject. Ano? Malaki yung angle na nakukunan ng wide angle lens compare sa normal lens. Okay? So, long focus lens naman, it has a focal length that is much greater than the diagonal of the film. Ginagamit naman ito sa mga far distant subject. Ano? Yan. Zoom lens, ano pa pinagkaiba kang zoom lens doon sa long focus lens? Kasi po ito, yung normal lens is fixed po yung focal length niyan. Ano? Fixed po. Halimbawa, yung normal lens, they have a focal length of 43 mm or sabihin natin 50 mm. So, naka-fix po yan. Ano? And then, kung gusto mong gumamit ng wide angle lens, saan na yun? Ba't nawala? Yung wide angle lens po, let's say na yung wide angle lens is nasa 25 mm yung focal length niya, fix yan. 25 mm. Kung gusto mong palitan, gusto mong gumamit ng or gusto mong mag-take ng photograph sa mga malayuan na subject, papalitan mo yung wide angle lens mo, i-attach mo ngayon yung long focus lens. So, yung focal length ng long focus lens is also fixed din po yan. Sabihin natin na nasa 80 or 90 mm na focal length, so naka-fix. So, ano yung zoom lens? Yung zoom lens po is, it has a variable focal length. Adjustable. Kung gusto mong gamitin or kunan ng photograph yung malapitan na subject, pwede. Yung malayuan na subject, pwede rin. That you don't need to replace the lens that you has. Yung zoom lens, kaya nga merong zoom in and zoom out. Adjustable yung focal length niya by just rotating the camera lens. Pwede nang mabago yung focal length niya. That is zoom lens. And also, we have a special camera lenses and zooms. Yan. Medyo may pagkaparehas lang naman siya. So, we have mirror lens. A mirror lens uses a combination of glass elements and mirror that bounce the light up to down the lens barrel, manipulating the light rays to allow a long focal length to be contained within physical short space. So, ito yung types of camera that uses a mirror. Ano ba yung gamit ng mirror? Ano ba yung nangyayari when the light kapag yung light ay tumama sa mirror, it bounce back, nagba-bounce or it reflects. So, ito yung types of mirror lens na meron siyang mirror parang sa paligid ng lenses para mabawasan yung sobrang liwanag. So, we have ultra wide angle lens. So, kanina meron tayong wide angle lens and we have also ultra wide angle lens, pang malapitan. Linearly corrected ultra wide angle lens have a focal length lenses of focal length ranging from around 20 mm down to around 15 mm. Example is yung mga fisheye lens. Sabi natin yung fisheye lens, may pagka 360 yung coverage niya, which has a very wide angle lens that produces distorted view of the world. Yun. So yung ginamit na lens outside o sa outer space to take the photograph of the earth ay fisheye lens.
ano? Kasi malaki yung Earth. Para makuha yung buong angle ng Earth is gumamit sila ng fisheye lens. And also, kapag 360 lens yung gamit mo, nagkakaroon siya ng distortion or yung nabebend yung image. Ano po? And again, we have, naulit lang ito, wide angle lens, EF lens, okay, macro lens. Ano? Macro lens, na-discuss na natin to sa previous discussion natin. This is lens used for magnification. Ano? Halimbawa nga yung shell, ano? Shell ng bullet, ano? When it comes to forensic photography, ano, for the purpose of presentation to the court during court trial, kinukunan ng photograph yung shell ng bullet, ano? Ginagamitan siya ng macro lens para makita ng malinaw yung firing marks ng bullet. And also yung mga serial numbers, ano? So yun po. And also, we have telephoto lens. Ano? Yung telephoto lens naman, kung natatandaan pa nindo si previous na discussion, ginagamit siya sa mga far distant subject. Ano? And also, kapag sa mga moving subject. For instance, if the police officer conducting a surveillance activity and he want to take a photograph of his subject, ano? He need to use a telephoto lens. Huwag mong gamitan ng macro lens. Ano? Halimbawa, nagkakanda ka ng surveillance activity. Siyempre, dapat yung distansya mo sa subject mo, medyo harayo. Ano? Gusto mong kunan ng photograph yung subject mo. Halimbawa, yung plate number ng sasakyan, gusto mong kunan. Ano? So, anong klaseng lens ang gagamitin mo? So, of course, you have to use a telephoto lens kasi yung telephoto lens, yan yung lens na may capability to capture a subject that is far distant, ano? Malayo yung distansya mo sa subject. So, depende sa lens and depende sa purpose, ano, kung anong klaseng lens ang gagamitin ng photographer, ano, during photography. Ito, telephoto zoom. So, ano pinagkaiba ng telephoto lens sa telephoto zoom? So, basically, ang telephoto lens, meron siyang fixed na focal length. But the telephoto lens, meron siyang variable focal length. Ano? It range from 75 to 300 millimeter focal length. So, pwede siyang ma-adjust from 75 to 300 mm focal length. Pag mahaba yung focal length, mas kaya niyang i-capture yung image na malayo. Okay? Mas mahaba yung focal length, mas narrow yung focal point. Okay? Shorter focal length also has a wider depth of focus. Ano? Ito, pakita ko ulit sa inyo, no? Yung sinasabi ko. Ito. So, ayan. The longer the focal length, ito, pag longer yung focal length, narrow yung depth of focus ito. Ano? Mawala. Pag shorter yung focal length, wider yung depth of focus. Ito, yung nangyayari inside the camera. Yan. Okay? Sana naiintindihan. Yan. Yan. We already discussed what is positive lens and negative lens. Ano? Pag sinabing positive lens, yan po yung convex lens. It converge light rays. Ano? Pag sinabing negative lens, yan po yung concave lens. It diverge light rays. Also, we have different
um, defects, no? Uh, yung mga lenses po ng camera, they have a inherent defects. There is no such thing as perfect lens, ano? Lahat ng uri ng lenses ay meron pong defects, ano? And paano yan sir nakukorek? Paano mawawara si mga defects? They also they add lens that has a capability to correct different defects, ano? Okay? So, we have spherical aberration and coma. Pag-isahin na natin, ano? Pag sinabing spherical aberration, this is inability of the lens to focus light passing the side of the lens. Yung gilid ng lens, sa paligid niyan or sa palibot, yung gilid, parang hindi po nakakapasok ng maayos yung light rays. Ano? Also, yung coma, ano? It is inability of the lens to focus light that travel straight or lateral. Ganito yung itsura. Ano? Yung nasa left side, nawala yung ano ko. Okay. Ito, as you can, ganito dapat yung itsura kapag wala siyang aberration. Halimbawa, pinunan nyo ng photograph yung bumbilya na may ilaw. Ganito dapat yung itsura. Ano? Kapag meron siyang, ito, coma ito, ano? Ayan. Para siyang kometa, yung bang bulalakaw na pabagsak na bulalakaw, ano? Yan. Yan. Ganyan yung itsura kapag merong coma. Pag spherical aberration, so palibot yan. Blurred yung palibot. Yan. So yan po, no? So distortion, we'll already discuss what is distortion. Ganito po yung itsura, ano? Pincushion distortion, distorted yung image papunta sa gitna, parang nag-shrink yung image. Ano? Merong mga filter na ginagamit ngayon sa cellphone, di ba? Yung parang nag-distorted yung image, ano? Ito naman yung isa, barrel distortion, parang tumataba ng kaunti yung image. That is yan, mga defects po yan, ano? Inherent defects po ng mga lenses ng camera. We also have chromatic aberration. Ito. No? Parang merong lumalabas na different colors. Ano? Ang ganito yung nangyayari, sabi natin, yung light po, yung kulay po ng light is white. No? So, yung white colors, kapag yan ay tumama sa isang basag na salamin, nagkakaroon ng tinatawag na glass prism, wherein naghihiwa-hiwalay yung mga colors na visible po sa mata ng tao from color violet up to red. Ano? So ganito din yung nangyayari sa isang lens na merong chromatic aberration. No? It is an inability of the lens to focus light of varying wavelength. That is why lumalabas yun yung ibang color. No? Okay? So ganito yung nabili ko dati na helmet ko, yung visor ng helmet ko, nung ibinaba ko, ganito yung nakikita kong image, yung tao, yung mga puno, mayroong ganitong kulay. Ano? So, meron siyang defective siya. Ano? Meron siyang chromatic aberration. And also, we have astigmatism. Ano? Ganito yung nakikita ng mga tao na merong astigma or astigmatism. It is inability of the lens to focus both vertical and horizontal line. That is why they saw a blurred image. So ganito din yung nakikita ng lens ng camera na merong astigmatism defects. So yan pong mga defects po na yan ay nako-correct po siya. Ano, nako-correct siya. Ano, we use other lens to correct these defects. Ano? Kapag yung lens ay meron siyang defective siya, ano, meron siyang chromatic aberration, we use achromatic or apochromatic lens. Tandaan po yan, ano? So, kung merong spherical aberration naman yung lens, we use a spherical lens.
spherical lens. Madali man lang magtandaan, ano? Kung merong astigmatism, yung lens po ng camera, we use anastigmatism or anastigmatic lens. Actually parang nasa defects man lang din, ano? Nasa pangaran man lang kang defects yung kung anong klaseng lens ang gagamitin to correct those defects, no? Kung merong astigmatism, yung lens, we use hindi. Ito, other lens to correct astigmatism, yung process lens na tinatawag. Ano yung pinagkaiba niya dito sa anastigmatism or anastigmatic lens? Kino-correct niya yung mga or mas mataas, mas higher yung correct to color or super corrected lens for astigmatism. Mas advanced yung process lens to correct astigmatism defects, ano? And also we use rapid rectilinear lens to correct distortion, ano? Yan. It is a combination of two achromatic lens with almost the same focal length. Yan. So also we have camera accessories, tripod, very common, very familiar, ano? Diyan po inilalagay yung camera para kahit wag nang hawakan, ano? And para hindi magalaw yung camera during photography. Cable release, yan po ay ina-attach po yan doon sa shutter button. Ano ang purpose po niyan? To avoid yung vibration, ano? Halimbawa, pasmado ang kamot mo. Once kasi na nagalaw yung camera during photography, nagkukos po yan ng blurred image or hindi ganon ka-sharp yung image. Hindi natin Ilawag ka mo? Sain? Huwag mo nang maingay at nagle-lecture ako. Ano? Papaliw mo ka mo dyan. Nakikidaogan ng boses ko sa indo. Ano pati ako. Anong section nindo? 3C. 3G. Isa yung instructor nindong niyan. O halat lang ta. Ongoing ang discussion. Okay, we have also flash units. Ano? It is an artificial light source synchronized with the opening and closing of the shutter to emit a brief but a very bright burst of illumination. Kung hindi sapat yung built-in flash ng camera, you have to use a additional flash units. Yung camera naman yung mga camera naman ay meron siyang naka-ready. Ang tawag natin diyan ay flash shoe wherein diyan talaga ina-attach yung mga flash units natin. Ano, we'll already discuss the different types of flash units, okay? So light meter, ano ang purpose po kaya sa light meter? Basically, ang purpose man lang kaya is to measure the intensity of light, ano? To measure the intensity of light, ano? Yan man lang ang purpose po kayan. So depende doon sa intensity ng light kung ano yung magiging settings mo or magiging settings ng camera mo, ano? So napakahalaga na i-measure or malaman mo yung intensity ng light, ano? Kasi diyan po tayo or diyan magdedepende ano yung aperture. Diyan din magdedepende kung ano yung shutter speed na gagamitin mo, di ba? So, napakahalaga po ng light meter sa camera, ano? And also, meron tayong extension tube, ano? Extension tube, ginagamit a tube inserted between the lens of camera body to provide increased magnification. So, ang purpose ng extension tube is to increase magnification for macro photography, ano? Filters, so ito po yung filters, ano? Nilalagay siya sa dulo or sa tip ng lenses,
meron siyang iba't ibang function. Ano? Ganyan yung itsura po ng filters. Ngayon, sa cellphone natin, parang automatic na yung mga filter na gagamitin natin na ginagamit sa cellphone. So, sa camera, manually inilalagay sa tip or sa dulo ng lens mga filters. We have contrast filters, adjust the tonal difference of the image. Ina-adjust niya yung tonal difference para mas maging clear yung contrast ng subject mo. Mas maganda yung image. Pag mataas yung contrast, mas malinaw or mas yung image. So, try nyong itaas or i-adjust yung contrast ng image dyan sa cellphone nyo. So, magiging sharp. Halimbawa, yung mga fingerprint na hindi masyadong sharp yung image. So, you have to adjust your contrast or you have to attach a filter to your camera. Yan. So, we have also correction filter, colored filter used in black and white image captured to. So, basically, these different filters are used to improve your output, to improve your output in different situation. Halimbawa ito, yung sky filter. Kung hindi mo gagamitan ng filter yung camera lens mo or yung camera mo, kapag itinutok mo yung camera sa sky, since sobrang liwanag, so hindi gaanong makikita yung or hindi masyadong sharp yung image. So, when you add sky filter, mas nagiging sharp ngayon yung image kahit sobrang liwanag ng sky ng subject mo. So, ganun lang basically yung purpose ng mga filter natin. It is just to improve the way you take a photograph for different situation. Yan. So, ito pa, camera grip, nilalagay lang naman siya sa dulo ng lens, para mabawasan yung or to prevent vibration or hindi ito. Kumbaga, hawak-hawakan siya ng camera para mas maging komportable yung hawak ng photographer sa camera. And lens hood, ito yung nasa image. Ito kasi yung So, ang purpose lang naman niya is to shield the lens from extraneous light para mabawasan yung sobrang liwanag na pumapasok sa lens and also to control the light that pass through the lens So, proper handling of camera, basahin niyo na lang po 'yan and that's all for the remaining topics for the module 2. Morning po, ma'am. So, thank you everyone. Good luck po sa midterm exam.